Hindi papayag ang Panginoong Hesus na mapahamak tayo. Yan po talaga ang katotohanan at yan ang kalooban ng Diyos sa bawat tao. Pero meron tayong dapat sundin para tayo ay hindi mapahamak. At yan nga po yung nakalagay sa John 3:16. Ayaw talaga ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ang gusto niya magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero yan lamang po ay mangyayari kung tayo ay sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. At ang nakalagay dyan ay kung sino lang ang sasampalataya. Kaya kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoong Hesukristo, ay maiiwas ka na sa kapahamakan. Pero meron din po mga tao na kahit na pinaliwanagan mo na kung paano maliligtas ang isang tao, ayaw pa rin nilang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kasi nga po ang tao ay meron kanya-kanyang free will yan. May kanya-kanyang pag-iisip yan. Hindi naman po tayo ginawa ng Diyos na robot para tayo ay kontrolin niya lamang sa lahat ng gusto niya. Meron po tayong own will. Meron pong laya ang bawat tao kung magdi-decide ba siya kung sasampalataya siya sa Panginoong Hesukristo o hindi. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang Diyos po ay totoo sa kanyang mga pangako, hindi katulad ng mga tao kung mangangako man ay minsan ay hindi natutupad. At ang pangako po ng Diyos ay hindi mapahamak ang kung sino man sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya ganun na lamang po kahaba ang pasensya ng Diyos sa atin para mabigyan pang pagkakataon ang mga hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinasabi dyan sa verse na yan, ayaw ng Diyos na sino man ay mapahamak, but that all should come to repentance. At ang Greek word po ng repentance ay metanoia at ang ibig sabihin po niyan ay change one's mind. Kung dati ang ating pag-iisip ay nakalagak sa mga makamundong bagay, ngayon po ay nasa Diyos ang ating mga pag-iisip. Therefore, I esteem all thy precept concerning all things to be right, and I hate every false way. Kung dati ikaw ay lumalangoy pa sa kasalanan at tuwang-tuwa ka sa mga pinaggagawa mong kasalanan, ngayon ay kinamumuhian mo at inaayawan mo na ang mga ganitong bagay. At mas gusto mo nang gawin ang mga bagay ng sa Diyos. At mas pipiliin mo na ang kalooban ng Diyos kaysa sa kalooban mo. Kaya yan po talaga mga kapatid. Ang tao ay meron po siyang free will. Kung gugustuhin niya sumampalataya sa Panginoong Hesukristo o hindi. Pero ito po, ang mga hindi sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Ang siyang sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay hindi hinahatulan. Pero mga kapatid, ang hindi sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ay hinatulan na. Dahil tatandaan natin mga kapatid, ang Diyos ay all-knowing at alam niya po lahat ng mga bagay at pangyayari. Ito man ay sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. At kilala ng Diyos kung sino ang totoong sasampalataya sa Kanya o hindi habang ang tao ay nabubuhay pa. Kaya mga kaibigan, kung kayo ay hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay gawin nyo na habang may oras pa. Dahil hindi natin alam ang nilalaman ng bukas. Dahil hindi natin alam ang buhay kung tayo ay aabot pa ng next year, next month, next week, o bukas. Kaya habang ikaw ay may pag-asa pa at may buhay, ay sumampalataya ka na sa Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po and God bless you all.